education system natin ay employability, hindi creation of ideas. Pag pupunta ka sa ibang bansa na develop, ang course content nila sa curriculum, ine-encourage nila ang kanilang mga estudyante na maging entrepreneur, mag-create ng idea, no? Pero sa Pilipinas, yung ginamit natin kubyertos kanina, titingnan nyo, made in Japan. Ang Pilipino ba hindi kayang gawin yung kutsara na yan? Kasi, itinatak sa ating kaisipan na kung makapagtrabaho lang tayo, makakuha lang tayo ng employment, ay enough na. Hindi tayo tinuruan na pwede tayong maging entrepreneur, maging inventor, maging innovator. Japan or China? Dati-dati lang. Oo po. Ginawa sa China. Diba? At ang Pilipinas, masyado tayong mag-subscribe sa liberalist idea, no? Alam nyo, ang mga developed countries, dumaan sila sa 5 stages, no? Ang una, nag-imitate muna sila ng gaya. No? Nung magaling na silang manggaya, in-improve nila yung ginagaya nila. Pagkatapos ng gumaling silang mag-improve, nag-innovate sila. And then, progressive yung idea. Nung magaling na silang mag-innovate, nag-invent na sila. Tingnan niyo po ang US, halimbawa. Kinopya lang nila ang rubber industry at saka flower industry sa England. Ang China, ang daming kinopya. Di ba? Minsan, intellectual property violations pa. Ang Japan, nangopya rin sila noon. Pero ang Pilipinas, ang sabi, huwag tayong mangopya dahil bawal yan. Meron tayong intellectual property law. Lahat ng third world countries, ini-enforce yung intellectual property. Pero sa ibang bansa, nangopya naman sila. Bakit po kayo tumatakbo? Marami po akong personal na naoobserbahan sa ating lipunan, sa ating gobyerno, na sa tingin ko ay makakaambag ako para baguhin ito. No? Halimbawa sa polisiya ng food security. Sabi ko kanina, pinapatay yung ating mga rice farmers. Yes. At mas ginusto ng gobyerno na mag-import na lang tayo ng bigas. Kesa ngayon po, kausap ko lamang si dating Secretary William Dar. Ang sabi niya, alam mo, 5 araw lang ang buffer stock natin sa bigas. Kaya kung nagkagulo sa West Philippine Sea, hindi tayo maka-import, magugutom tayo at Pilipino sa Pilipino ang makaaway sa bandang huli. So kailangan natin i-address ang food security. And it is not very difficult to solve it, actually. Madali. Pangalawa, yung education system na natin na nabanggit ko kanina. Ang pangatlo, we have to overhaul, professionalize, and strengthen our institutions. Alam mo, ang institutions dapat ay nagseservisyo sa gobyerno. Katulad ng kapulisan, ng LTO, pero sila pa ang pinanggagalingan ng korupsyon. DPWH, halimbawa. Diba? Ang customs, ang BIR, diyan nang gagaling ang mga corruption. Pero kung ma-professionalize natin yan, mapalakas natin na walang maka-influensya na transient, na corrupt na politiko, gaganda ang ating bansa. Sir, you are a voice in the dark. Akala ko po ako yung dark. Thank you po. Attorney, first time yung tumakbo. Pangalawang ito, no? Kailan po yung una? Yung una ay inanyayahan ako noon ni Mayor Duterte na tumakbo at samahan siya bilang senador. At marami siyang ipinaliwanag sa akin, no? Inimbitahan niya ako na magkita kami sa Davao noong August of 2015. Tinanong niya dahil concerned siya sa PDAPO scam cases. At ang bilin niya sa akin noon, tuluyan mo silang lahat. Kasi
Dapat po, there were 14 senators and 198 congressmen na na-involve sa PW scam kay Napoles lang. But there were other Napoles-like. 6 pa. Ang problema, nung nag-fight ako ng kaso involving the other Napoles-like, hindi na pinansin ng ombudsman. At ang sinabi ng ombudsman, meron ng moratorium sa pag-file ng cases tungkol sa PW scam. Bakit prinotektahan ng ombudsman ang mga involved? No? Yun ang function niya, di ba? So, yun yung mga problema natin. Na kailangan natin i-overhaul talaga ang ating bureaucracy, i-strengthen ang institutions. Nakalaya na si Janet Napoles, di ba? Hindi po. Iba. Ilang years na po siya makakulong? Since So, 2016. 2016. Na-detain po siya actually 2014. 14 pa. Maalala niyo nung nag-surrender siya sa Malacanang? So, nag-start yung detention niya doon. Detention. So, mga 11 years na rin po. Nasaan po siya ngayon? Correctional Institute for Women. Kailan niyo po siya huling nakita? Mandaluyong. Actually, ang first and last na nakita ko siya ay yung merong isang mataas na opisyal ng gobyerno natin noon na tinawagan ako. Sabi niya, meron akong gustong ipakilala sa iyo na kaibigan ko na kung pwede sana ay tulungan mo. So nung tinatanong ko, sino ba yan? Ipapakilala mo na lang pag pumayag ka. So pumayag naman ako. 2014 Without po. knowing. 2013 po yan. 2013 Surprise. Without knowing. Without knowing. Tapos, Ang akala ko naman, it had something to do doon sa ni-request namin na special audit sa PW scam cases. So nung dumating, so late pa nga ako ng 2 oras. So pagdating ko sa Makati, Shangri-La, nandun sa entrance yung pang-as na opisyal. At sinundo niya ako, dinala niya ako sa isang private room sa Japanese restaurant sa second floor. Sir, at that time, you were aware about Janet Napoles already? Yung name niya? Ang alam ko lang, ang name niya. Ang mukha niya, hindi ko, I did not bother to So notorious na siya noon. look at any picture. No? At ang tawag ng mga witnesses ay Madam Jenny. Madam Jenny ang tawag. So, Sinundo na kayo. so umakyat na ako. So, yung mataas na opisyal, meron din siyang kasamang isang mataas pang opisyal na director level. Then, akala ko yun ang kausap namin. So, ay hindi, parating na, nandiyan na. So, may dumating na isang babae. So, sabi niya sa akin, attorney, si Janet. Janet, si attorney Paligod. Hi ma'am, good evening, sabi ko. But sorry, I didn't get your surname. You are Janet Napoles. Gumanon siya. Naku, para akong inulamutan. Pati yung tubig, Gusto mo ibuhos. hindi ko na nainom. So, ang sabi ko sa kanya, ma'am, I want to be straightforward with you. I want to tell you that I was slighted when your lawyer offered me money. Kasi may unang 2 attempt. So, sino yan, attorney? Sino yan? Sabi niya, si attorney Villamo. Sabi ko, magkano in-offer niya sa'yo? 5 million pa ang... sorry ha, huwag niyo nang ikwan niyo. Tangina, 50 million yan, attorney. Gumanon siya. Ma'am, I'm not after the whatever amount. It's just that I do not do my practice that way. Sabi ko, nung tinanggihan ko siya, 2 days after, nagpalabas na sila sa media, ganito, na ako daw ay nag-e-extort sa kanya. Bumalik. Extort. Ikaw na. So, Ano sabi ng mga naglapit sa'yo sa kanya? sinabi ko, ipaliwanag mo yan, ayaw magsalita. Kaya Tapos si Ginang Napoles, nag-file siya ng disbarment case sa akin sa IDP. Disbarment. So, nalaman ko lamang na may disbarment case pala ako
noong tapos na ng IBB ang mag-imbestiga. Sir, how do you feel na after that incident, naging client ko si Ben Berloy, yung Client ko na si Ben Berloy. Whistleblower. Oo. Kasi noong kinasuhan natin sila ng illegal detention case yun eh. Yeah. Oo. So, na-rescue natin si Benhar March 8, 2013. 2013. At that time, you met, after you met, Janet Napoles? Ay, hindi. Before. No. Na-rescue namin Same year. after na namin na-rescue. After. When we already filed the illegal detention case and the bill of complaint sa DOJ. After. So, hinanap na nila. So, attorney, the whole duration of the proceedings, hindi na ulit nakita si Janet? Hindi na. Up to now. Kahit sa court, Sa court, during the illegal detention case hearings, nakikita ko siya doon. So, hindi na had a chance to mention sa kanya, ako yung minute mo dati sa Shangri-La. Wala nang gano'n. Siyempre naalala. Sandali, paano nilang po na-clear yung name ninyo? So, sa extortion. Tsaka sa So, pinasuhan niya ako sa IDP, may recommendation yung IDP, then sinubmit nila sa Supreme Court. No? So, hindi ako nakasagot dahil hindi ko alam na mayroong complaint pala. Ang natanggap ko na lang yung decision ng Korte Suprema na dinismiss yung kaso. Wala ko siguro evidence. Dinismiss yung kaso. Attorney, kilala po kayo bilang abogado na in handling cases against powerful individuals. Given that experience po, how do you ensure that your legal battles are free from any political influence? Ako, masasabi ko sa sarili ko na nobody influenced me. In fact, noong 2016, dalawang representatives ng nakalaban ni BBM for Vice President. Ito, first time ko to reveal this in public. Brinide nila ako para ilabas ko yung evidence ko daw against BBM sa PILAF scam cases. No? Sabi ko, I will not allow the PILAF cases to be politicized. 2022, again, representatives from two contending candidates attempted to offer me again something. Sabi ko, I will not allow that to happen. Kung ilalabas ko ang evidence against anyone involved in the PILAF scam, kung nag-file ako ng kaso. Ngayon, sa latest na involvement ko yung kay Happy Teles. Okay. Maraming nagko-complain na mga taga-Negros na biktima na wala na silang matakbuhan. Ang nag-convince sa akin ay yung isang insidente na estudyante sa Silliman University na naglalakad siya. Dumaan yung isang anak na Lamborghini. Naka-Lamborghini. At sinabihan niya yung bata, saan ka pupunta? Uuwi na, sir. Halika na, sumakay ka, ihatid kita. In short, na-rape yung bata. Ilan taon yung bata, sir? High school. Then, pumunta sila sa police station sa Dumaguete. Nag-blatter ng magulang. Nung nabasa ng pulis yung sinusulat na may Tebes, in-upload ng pulis yung lambok. At ang sabi, irereklamo niyo si Tebes? Gusto niyo buong pamilya niyo mawala? So, ang ginawa ko ay secretly frequented Negros. Quietly gathering evidence, quietly talking with potential witnesses, and on my own effort, naka-establish ako ng 64 previous killings. E nagkataon naman na namatay si Governor Degamo. At alam ni Mayor Janice Degamo yung ginagawa ko sa Negros ay humingi siya ng tulong.
Kaya naging abogado ako ng Tegamo at saka yung 18 other victims. No? So, sarili ko pong banyan, sarili kong desisyon na gumawa ng konting ambag. Nung PDAP scam cases, ganun din. In fact, I spent my own resources just to photocopy millions of pages of documents. Makita nyo yung file namin sa DOJ, meron akong picture dito na ganito kataas yung mga dokumento. What you're doing is you are exposing yourself to a lot of danger. Alam niyo po, I regard life as a privilege na kailangan mong gamitin ito para sa ikakabuti ng kapwa-tao, sa ikakabuti ng bayan mo. Meron nga nagsabi si Leo Tolstoy, Leo something. What is the purpose of life? The purpose of life is not to be happy. The purpose of life is to be meaningful, to be helpful, to stand for something, and to make a difference that you ever did at all. So, kailangan gamitin natin yung buhay natin sa isang meaningful na bagay. Tony, marami na kayong death threat. Nung PDAP scam, marami. Meron akong namonitor na isang active threat noon dahil yung isang pulis na nagbabantay doon sa isang mambabatas ay nagkataon na kaibigan. At nakapag-report siya na may pinaplanong masama siya dito sa'yo. Dinescribe niya yung tao na inutusan, ang kalbo, dating kapitan pa noon, etc. Pati yung alias niya, alias Lawing. So na-preempt naman. Pero mas okay lang yun. Wala yung talagang nag-attend. Wala naman. Ang kagandahan po kasi niya ay yung bibandal ko kasi ako. Meron kaming training sa kanya. Ang importante kasi dyan is you deny anybody the intelligence. Ibig sabihin, dapat wala silang alam sa mga lakad mo, Galaw mo. hindi nila alam kung anong oras, etc. I-observe lang natin yon as a file.